Halos magkapikunan nga sina Dennis Schroeder at ang kanyang coach dahil na rin sa hinatak nga naman itong si Schroeder ng kanyang coach habang nag-uusap sila ng kanyang kakampi na mukhang may pinagtatalunan tungkol sa kanilang play. Pumalag itong si Dennis Schroeder at nasabi niya na huwag siyang hahawakan o hahatakin ng ganon at kung gagawin pa ito ng kanilang coach ay magkakaroon na sila ng problema. May konting pwersa at nahila nga itong si Schroeder ng kanilang coach kaya naman hindi ito nagustuhan ni Dennis Schroeder at kung uulitin pa ito ng kanilang coach ay may gagawin na itong si Dennis Schroeder na hindi rin magugustuhan ng kanilang coach. Wala pang talo ang Germany sa kanilang 5 games at si Dennis Schroeder nga ang isa sa solid player ng Germany. Naglalaro siya sa point guard position at naging epektibo ang kanyang pagiging point guard para sa team ng Germany kaya naman wala pa silang talo dito sa FIBA World Cup at kitang-kita yan sa kanyang stats. Makakalaban nila ang team ng Latvia sa quarterfinals. May isang talo ang Latvia dito sa FIBA World Cup at tinalo sila ng Canada. Kaya naman nakakaangat ng konti ang laro ng Germany pero inaasahan naman na magiging dikit ang larong ito sa September 6 dahil na rin sa ibibigay na ng 8 teams ang best game nila sa quarterfinals. Pinagkaguluhan naman ng mga Filipino basketball fans itong si Luka Doncic at sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas ay naging bongga ang pagsulubong na ginawa sa kanya ng mga Pilipino. Pasok rin ang team ni Luka Doncic na Slovenia sa quarterfinals at makakalaban naman nila ang team ng Canada sa September 6 rin. Italy laban sa USA naman ngayong September 5 at Lithuania kontra sa team ng Serbia para naman sa second game. Magiging mahigpit ang mga laro ng 4 na teams na ito ngayong araw sa quarterfinals at isa rin ito sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans. Umalis na rin itong si Jordan Clarkson at bumalik na ito sa US at magkahanda naman siya ngayon para sa muling pagbabalik ng NBA sa Oktobre. Isa pa rin si Clarkson sa aasahan ng Utah Jazz ngayong 2023-2024 NBA season na magproproduce ng karagdagang firepower para sa kanilang team. Dito naman tayo kay Kai na kung saan napansin nga ito ng NBA G League coach na si Will Voigt at nasabi nga niya na kulang talaga ang playing time ni Kai Sotto sa Gilas. Nagpakita si Kai ng mga flashes ng laro kagaya na lamang ng alley-oop reverse dunk na kung saan isa ito sa pinaka-epektibong opensa ni Kai dahil kahit na nakatalikod ito ay hindi na niya ibinababa ang bola para makaposisyon ito ng maayos at ang ginagawa nga ni Kai ay dinidiretso na niya ang bola sa basket. Napansin ito ng NBA G League coach na si Will Voigt at dapat nga ay naging mas mahaba pa sana ang playing time ni Kai para na rin sa development kung gusto talaga ng Gilas na i-develop itong si Kai habang ginagamit nila ito ng maayos. Marami sa mga fans ni Kai Sotto ang nadismaya sa sistema ng Gilas dahil na rin sa sobrang baba talaga ng playing time ni Kai Sotto dito sa FIBA World Cup. Marami ang umaasa na babalik nga itong si Coach Tab Baldwin bilang ang coach ng Gilas pero may nakita tayo na isang article na kung saan natanong nga itong si Coach Tab kung bakit ito inalis bilang ang head coach ng Gilas noon at nasabi niya na dahil nga sa politics at ayon na rin sa kanyang sagot kung babalik ba ito bilang ang Gilas team head coach ay nasabi niya na baka hindi na. Kaya walang improvement ang Gilas dahil na rin nandito na lamang sa loob ng PBA ang mga coaches at players natin na kung saan wala ngang interest na puntahan ng mga NBA scouts ang PBA dahil sa baba ng level ng kompetisyon. Gusto nating sumabay sa international level pero paano tayo makakasabay kung yung sariling liga natin ay napag-iiwanan ng ibang liga pagdating sa level ng kompetisyon. Kitang-kita sa East Asia Super League na walang nagawa ang SMB at Token Tex laban sa ibang teams ng iba't ibang liga dito sa Asia at maging sa Jones Cup ay sobrang napag-iwanan naman ang rain or shine at isa sila sa may pinakamababang rank na nakuha. Maliwanag na nakakahabol o kung hindi naman kaya ay mas nakakaangat na ang ibang bansa dito sa Asia sa larangan ng basketball at unti-unti namang naiiwan ang Gilas Pilipinas dahil na rin sa politics pagdating sa coaching staff at sobrang baba naman ang kompetisyon kapag ang liga ang pinag-uusapan. Number 2 naman si Jordan Clarkson sa points per game dito sa FIBA World Cup at 0.4 lamang ang difference nila ni Luka Doncic. Nabitin lang ng konti itong si Jordan Clarkson at siya sana ang nakakuha ng number 1 spot. Si Renza Bando naman ang nakakuha ng unang pwesto sa blocks by position at nangangahulugan lang na maganda ang depensa ni Renza Bando. Marami nga ang napabilib ni Renza Bando dito sa FIBA World Cup kagaya na lamang ng NBA player na si Kyle Anderson ng Minnesota Timberwolves at itong si Carlik Jones na isang NBA G League MVP ng Chicago Bulls. Mga bigating players ang nakakapansin nga dito kay Abando at gusto natin na makita itong si Abando na subukang
niyang abutin rin ang NBA dahil na rin sa kitang-kita na meron itong kakayahan na makipag-compete sa mga NBA players. Sana nga lang ay merong NBA scout na nakapansin sa kanya at mabigyan ito ng oportunidad nang sa ganon ay umabot ang kanyang talento sa NBA. Hinihintay na rin itong si AG Edu sa Japan B-League at sigurado na magiging maganda ang kanyang laro dito base na rin sa ipinakita niya sa FIBA World Cup 2023. Nagawa niyang makipagsabayan sa mga mabibigat na NBA centers gaya na lamang ni Karl Anthony Towns, Vucevic at iba pa. Goal rin ni AG Edu na umabot sa NBA at may oras pa ito para magawa ito dahil na rin sa bata pa siya at kung maganda ang laro niya dito sa Japan B-League ay posible na maimbitahan kaagad ito sa NBA Summer League o kung hindi naman kaya ay sa NBA G League. Nagdadalawang isip rin itong si Coach Tab Baldwin kung babalik pa ito bilang ang head coach ng Gilas o hindi at maganda na sana kung hindi lamang ito pinalitan at nagtuloy-tuloy ang kanyang programa sa Gilas team.